Hi guys and welcome to my kitchen. Ako po si Kuya Boyet and today I am very excited para i-share ko sa inyo yung recipe natin ng brownies. Very simple lang, konti lang yung ingredients na gagamitin natin. Very basic but very important yung brand and yung type ng chocolate na gagamitin nyo kasi pinaka main ingredient nito is yung chocolate. So the better the chocolate na gagamitin nyo, the better yung quality ng brownies na mapoproduce nyo or yung magagawa nyo. And in this case, gagamit tayo ng bittersweet chocolate. Before natin i-discuss yung ingredients natin, i-prepare muna natin yung pan. Meron na ako dito 8x8 na square pan. Tapos nilagyan ko siya ng parchment paper para pag na-bake natin yung brownies, madali na lang siyang tanggalin sa pan para mapalamig. So, meron na ako ditong na-melt na chocolate. Yung amount ng chocolate is 240 grams ng bittersweet chocolate. You can use dark, you can use milk chocolate. But again, a reminder, if you use milk chocolate, magiging matamis yung brownie ninyo. Meron na rin dito 1 stick of butter or half cup ng butter. Na-melt ko na siya sa microwave. Ang ginawa ko is sinet ko siya ng 2 minutes. Highest setting sa microwave until ma-melt yung butter. And half melted yung chocolate. Kasi since painit na naman yung butter, habang minimix nyo, magme-melt fully yung chocolate natin. And na-melt ko na siya in advance kasi kailangan natin mapalamig yung chocolate kasi lalagyan natin ng eggs. So kailangan hindi siya mainit para hindi maging scrambled egg. Kasi pag mainit yung chocolate, nilagyan nyo ng egg, baka maging scrambled egg siya. So napalamig ko na siya, yung chocolate and butter mixture. So lalagyan na natin ng sugar. Yung sugar is 3/4 cup. I'm using raw or washed sugar. So that's only 3/4 cup ng sugar. And then we add in 1 teaspoon of coffee powder. I'm using Nescafe Classic coffee powder lang para mas ma-enhance yung chocolate flavor ng ating brownies. And then 1 teaspoon again of vanilla extract. So i-mix lang natin. Mabilis lang siya. So habang minimix natin to, actually kanina, na-preheat ko na yung oven. I-bake natin to after ma-mix natin yung batter ng 25 minutes at 180 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. So once na-incorporate na natin yung sugar sa chocolate mixture, we add in 2 eggs. Better kung large eggs yung gagamitin ninyo. And hindi advisable na i-crack nyo yung egg straight to the batter kasi baka mamaya may masamang shell or mamaya sira yung itlog. But still, ginawa ko pa rin siya. Well, confident naman ako na walang hahalong shell and hindi sira yung itlog kasi bagong bili ko siya. So, pag na-mix na, mabilis lang to actually. Add na natin yung cocoa powder. For the cocoa, we also need 1/4 cup ng cocoa powder and half cup ng all-purpose flour. So hindi na siya kailangan na sinisift o papadaan nyo sa strainer. Sabi sa inyo, mabilis lang to eh. Sandali lang to. Very simple lang yung ingredients. Wala nang kung ano-ano pa para maging chewy siya or fudgy. Perfect yung consistency, yung sweetness level. So, i-mix nyo lang. And don't forget na scrape nyo yung side ng bowl para ma-mix yung mga cocoa powder and flour na nakadikit sa bowl. So, ganyan lang siya kabilis. And then yung pan natin, ang gagamitin natin is 8x8 na square pan, sheet pan. Tapos nilagyan ko ng parchment paper hanggang sa side para pag na-bake siya, pag lumamig na, hihilayin na lang natin yung parchment para madali siyang matanggal. You can use a round pan. Depende rin sa thickness na gusto nyo sa magiging brownie nyo. So dito,
Okay na siya sa 8x8 or 8-inch round pan para dito sa recipe na to. And for a medium size bars, makakagawa tayo ng 16 pieces ng brownie bars. Okay, so na-transfer na natin yung ating brownies. At this point, pwede kayo maglagay ng nuts or pwede kayo maglagay ng additional semi-sweet or chocolate chips sa ibabaw or sea salt kung gusto niyo. Pero I want it plain lang. Tapos, na-preheat na yung oven, i-bake na natin siya at 180 degrees for 25 minutes. Tapos babalik tayo pag na-bake na siya and napalamig na para makita nyo yung finished product. Okay, after 25 minutes na baking time, palamigin lang natin ng konti, ilagay natin sa cooling rack or sa wire rack. Tapos, ayan, ready na natin slice siya. And for this size na 8x8 na square pan, makakagawa tayo ng 16 brownie bars. So, slice natin, gamit tayo ng kutsilyo. So, ito na yung nagawa nating brownies. Super moist, fudgy, crackly yung top, and crisp. Perfect siya. Mas better pa siya pag bukas nyo sa kakainin or kinabukasan para totally mag-set yung brownies niya or mag-incorporate lahat ng ingredients para talagang ma-achieve natin yung 100% na gusto natin makuha sa texture ng brownies natin. And sweetness, hindi siya matamis. Depende rin sa kind ng chocolate na gagamitin nyo. Super lambot. Ang moist. Look at that. Okay, so there you go. Sana nagustuhan nyo itong video natin. And I'm happy na share ko yung recipe natin. Kasi actually, pag mga brownies, mga pastries, wala ako talagang recipe na tinatago. Usually, pag nag-crave ako, magse-search lang ako sa Google or sa YouTube ng mga recipes and titingnan ko lang yung ingredients. Magkakapareho lang sila ng amount na ingredients. So, ina-adjust ko na lang according to my personal preference. Kaya itong recipe natin, pinawasan natin yung sugar from the original recipe and mas dinagdagan natin yung chocolate para mas malasa siya. And same, na-achieve natin yung texture niya. Hindi siya dry and perfect yung texture, yung sweetness. So, ngayon magpapasko, magpa-impress kayo. Try nyo to, madali lang siyang gawin. Konti lang yung ingredients. All you need is a mixing bowl and a spoon or a spatula. Tapos yun, bake nyo lang 180 degrees Celsius mga 25 minutes. Thank you all for watching and see you all next time. And don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and please share this video. Bye-bye!